Megson, no? So hallelujah, nindot yung kay Megson, ang saman, nasugdan yun nato ang atong weeks, ang saman, dara sa itong pagdaing, sa itong pag-worship, dara sa Ginoo, kasi indeed, He is the King of all kings, and He is the Lord of all lords. Muna ka Megson, akong gi-invite ang tanan na manindot ta, o akong pakipakipakpan ang mga kabot, akong ibayaw ang mga kabot, akong ilukso ang atong mga tawas, okay na naman, deserve ni Lord ang the best kay Sos, karon, bibigyan ng tapat lumustahan kay Sos, hallelujah, yes, Father God, Lord, hallelujah, Father God, hallelujah, and Heavenly Father God, Lord, hallelujah, Jesus, yes, indeed, O God, Lord, we welcome you today, O God, Lord, indeed, O God, Lord, salamat, Ginoo, O God, Lord, for this another day that you have given for us, O God, Lord, thank you, Ginoo, O God, Lord, for the air that we breathe, O God, Lord, thank you, O God, Lord, for this great opportunity and privilege to worship and praise you, God, salamat, Ginoo, O God, Lord, sa pinasahig mo na pagabuhat, O God, Lord, thank you, Father God, for the breakthroughs upon breakthroughs, for the miracles upon miracles, for the revival, for the transformation, for the joy, for the peace, for the blessing that you're going to release, O God, Lord, sa mga sa kakinabuhi na nakaroon ay bibig, O God, Lord, we honor you, we acknowledge you, O God, rabasok ka, rabayanda, O God, Lord, salamat sa mong presensya, O God, and indeed, O God, Lord, Holy Spirit, we believe that you are limitless and boundless and can
So we worship you, Lord God, Lord. We worship you, God, Lord, kasi indeed, Lord God, Lord, you are worthy, God. You are worthy, God. Hallelujah. Salamat, Lord God, Lord. For you've been so good to us. You've been so faithful to us, O God, Lord. Salamat, Lord God, Lord. At sa matag adlaw sa mong kinabuhi, Lord God, Lord. It is your grace, your goodness, your mercy, your favor, your blessings, your spirit, your presence, O God, Lord. Ang kanunay, Lord God, Lord, nagasunod-sunod sa mong kinabuhi. That even if we're not deserving, Lord God, Lord, hallelujah, Father God, nahimo ming tapos, Ginoo, tungod sa mong gibuhat, Jesus. Salamat, hallelujah, rabasaka, rabababa. Hallelujah, hallelujah, O God, Lord. Hallelujah, O God. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. You're so good, O God, Lord. You're so good, O God, Lord. Walay mas labaw ni mo, Lord God. Hallelujah. Masika na malayan ko na bababa. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
circumstances, my son, He is still good, my son. Because indeed, my son, siguro karon my son, wala ka kasabot. Lord, ganong inani, Lord, dagan kag pangutana, you feel empty, you feel, Lord, ganong pitos man mi, Lord, ganong gubot ang munaw na, Lord, ganong inani akong gatubang, but you know what, my son, the Lord is leading you to the next level. He wants you to increase your faith in Him. He wants you to believe in Him, my son, that He is the God who is able, that He is the God who is in control, that He is the God who is so good, my son. Even if nata sa problems, my son, it doesn't mean na ang problema, my son, nata nagatubang ka sa mga problema, absent na si Lord, but to tell you, my son, the Lord is alive, the Lord is present in times of our needs, my son. The Lord is there for us, my son, for He said in His word, He will never forsake us, He will never abandon us, my son. The Lord, He will provide us, my son. He will renew our strength, my son. So, my son, raise your hands to the Lord, my son, and worship the Lord. Hallelujah. Rabasakarabayanda, rababayanda. Hallelujah.
I declare, Lord God, Lord. Hallelujah, oh God, Lord. Salamat, Lord God, Lord, for the portion that you are releasing, oh God. Hallelujah, oh God. Salamat, Lord God, Lord, for the revival, for the breakthrough, for the transformation, for the deliverance, for the miracles upon miracles, oh God, Lord. Hallelujah, for the breakthrough upon breakthroughs, Lord. Hallelujah, oh God, and Lord, we rebuke every plan, every scheme ni Satan today, Lord God, Lord. And need, Lord God, Lord, for us what you said in your word, Lord God, Lord, that always your plan will prevail. Hallelujah, salamat, Lord God, Lord, that we're going to receive the portion that you are releasing, and we bind every spirit in the realm in the name of Jesus, oh God, Lord, na nahimong hindas, oh God, Lord, alabasakarababayon, darabasakarabayanda. Oh God, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. But Lord God, Lord, hallelujah, Lord God, Lord, dili mo sugot, Lord, na mahuman, Lord God, Lord. Hallelujah, karong adlaw, Lord God, Lord, na walay magbago, na walay matandong, Lord God, Lord, walay mawala sa mo, Lord God, Lord. But today, Lord God, Lord, hallelujah, Lord God, Lord, we submit. Hallelujah. We consult, we surrender everything to you, God, Lord. Be the Lord and be the master of our life, oh God, Lord. Take the lead, oh God, Lord. Take control, oh God, Lord. Hallelujah, Father, God, Lord. Because indeed, Lord, it's no longer us, oh God, Lord, who lives, oh God, Lord, but it is you who lives within us, oh God. And Lord, thank you, oh God, Lord, that you live within us, that you want to dwell with us, oh God, Lord, that you want us, that you love us, that you chose us. Salamat, Lord, God, Lord, that you qualified us, oh God. Salamat, Lord, God, Lord. Oh God, Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for the fire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord God, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord God, Lord. And indeed, Lord God, Lord, with His prayers and declaration, Lord God, Lord, hallelujah, sealed with your blood. Salamat, Lord God, Lord. Indeed, oh God, Lord, you are the King of all kings. You are the Lord of all lords. We honor you, Lord God. We worship you. We praise you, Lord God. We bless you, God. We lift you, God. We acknowledge you, God, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Usog na pagpapasok. So may buntag sa ran, mag-pray sa ta. Heavenly Father, Lord, good morning, Holy Spirit. Salamat, Lord, ini kabuntagon. Thank you for this day. Holy Spirit, we nami karon, Lord, karon kabuntagon, Ginoo, because we want to honor your name, we want to worship your name, Lord God. Lord, salamat sa opportunity nga magtapok na pud mi karon sa among matag simbalay, Ginoo. And I pray, Holy Spirit, Lord, ikaw mamuhat ka, Lord, sa matag simbalay karon, Ginoo. Lord, nagatuog gid mi, Ginoo, nga duha og tulo mag-escort sa imong ngalan nakas among taliwala, Father God. Holy Spirit, I pray akong gi-release imong presence, Ginoo. I pray, Holy Spirit, nga ang word nga among gisgutan karon makahatag encouragement, maka-empower sa mga Holy Spirit ug labaw sa nang, Ginoo, matransform ang among kinabuhi, Lord, pinaagi sa imong word, Lord God. Salamat kay Lord sa imong word, salamat sa imong buhaton karon kabuntagon, Lord God. Thank you sa imong presensya, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. No? So, sige ato sa word ni Lord. Ang atong text makita sa Romans chapter 5 verse 3 to 5. Kung basahon sa Bisaya. Verse 3 to 5. No, so yun diri, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. No, so ingon to, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Ingon si Apostle Paul, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos makapahimo kanatong malahutayon. Verse 4, ingon ang Bible, ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong paglaom. Verse 5, dili gayud kita pakyason niining paglauma, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. No, atong basahon og English, no, kay basi tayo di kasabot og Bisaya. Yung diri, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develop strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation, and this hope will not lead to disappointment. No, daghang mga butang nga makahatag disappointment sa toa.
Pero daghang mga tao nga nagpalaom sa tua, naghatag og hope, but at the end of the day na disappoint ta. Pero ingon si Apostle Paul nga kini nga hope, but this hope, kinsa man nga hope, will not lead to disappointment. For we know, nakahibalo ta, how dearly God loves us, How dearly God loves us. Hindi mo tapat, God loves you. Gigugma ka ni Lord. Unsay timailan na. Ingon diri, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Ang timailhan nga gigugma ka ni Lord is ang Holy Spirit na sa imuhang kinabuhi mga igsoon. So ang title sa atong isgutan karon is about hope in the midst of pressure. Hope in the midst of pressure. Kinsa may naadiri karon sa simbalay nga naka-experience kag pressure sa life. Og tungod sa pressure, daghang mga tao nga nawad-an sila og paglaom, tungod sa pressure sa kinabuhi. Pero sultian ti kaigsoon that there is hope in the midst of pressure. Muna nga ato lang goal karon, ang atong goal karon is unsaon nato or kinsa maning hope in the midst of pressure sa ato ang life. So naitulo ka questions nga atong itakol karon mga igsoon. Number 1 is, how can we rejoice in suffering? Unsaon man nako nga maka-rejoice ko or mahimo kong joyful, malipayon panahon nga naa ako sa suffering sa akong kinabuhi. And then ikaduha is, what is hope? Unsa man ang paglaom? Kinsa man ang paglaom? And then ikatulo mga igsoon is, how can we have hope in the midst of pressure sa life? Na pressure na gani, naglisod na gani, nagantos na gani, pero mag-rejoice gyapon, pero masabtan nimo na mga igsoon nga kaya dayta mag-rejoice in the midst of pressure kung kaila ka kinsa ang imong hope sa imong kinabuhi. Kung kaila ka kung kinsa ang imong paglaom sa imong kinabuhi. Ug muna atong ila-ilahon karong kabuntagon mga igsoon. So hope in the midst of pressure. Muna ingon nila baka mawala na lang tanan, pero ayaw lang tuguti nga mawala imong paglaom or magwala imo ang gilauman. Kabalo ba igsoon nga 8 person in every 100,000 every year, 8 person. Sa 100,000 ka tao na ay 8 ka tao nga per year nga mawat-ag paglaom sa ilahang kinabuhi tungod sa pressure. So na duha ka tao ba nga na isa ka tao nga niadto siya, example na ako, na isa ka tao nga nagbaklay siya dito sa sementeryo niya tungod sa kangit-ngit, nahulog siya atong kinalutan, o niya ngit-ngit kaayo, pagkahulog na ning kamot siya nga makasaka siya balik, grabe pa ning kamot, pila ka oras na pagpaningkamot, wagid siya kasaka. So tungod kay paminaw niya, wala na siya paglaom, nilingkod na lang siya dito sa kilid. Nagpakilid na lang siya, nilingkod na lang siya. Then na isa ka tao, or ikaduha nga tao, nga nagbaklay siya, o nahulog siya, dito rin gyapon sa kihulugan itong permiro nga tao. Sa sige niya pagpaningkamot, wagid siya kasaka. Imbis ka ma-discourage na siya, imbis mawala na siya paglaom, ang katong permiro nga nahulog, niingon nga, bisag unsaon ni mugsaka diya, digi ka kasaka. Pagkadungog ni ato mga igsoon, grabe yang karatil og saka hangtod nga nakasaka siya tungod sa iyang kadlok, tungod kay na pressure siya, nakasaka na hinuon siya, muna mga igsoon, kung masabtan nimo kung unsa nganong ginaalaw ni Lord ang pressure sa life nato, ginaalaw na ni Lord not to destroy us, dili para ma-destroy ta, dili para ma-discourage ta, dili para maluya ta, but sometimes ginaalaw na ni Lord tungod kay aron makalahutay ta, aron maka-persevere ta sa ato ang pag-serve sa Lord o sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon. So ang question is, number 1 is, how can we rejoice in suffering? Unsaon man para mag-rejoice ta panahon nga nata sa suffering mga igsoon? Kasi muna ingon ni Apostle Paul, ingon siya nga we can rejoice too, when we run into problems and trials, for we know that they help us develop, atong basahon gani sa Bisaya. Klaro kayo. Ingon diri nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Ngano magmalipayon ito? Nanamo ta sa mga pag-antos kay ngayon sa diri kay nasayod man kita
nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. No? So ang mga pag-antos ni mga igsoon makapahimo sa atua nga mahimutang malahutayon. No? So we can rejoice in suffering. You know what mga igsoon? Dili tanang tao mag-rejoice panahon nga naa sila sa suffering. Dili tanang tao maka-experience og suffering nya mag-rejoice sila. Kundili katulang mga tao nga nag-express sa ilahang faith, na-express sa ilahang pag-serve sa Lord. Muna nga tanang tao nga makasinati og problema, pero dili tanang tao mag-rejoice panahon nga naa sila sa problema, kundili katulang mga tao nga naay pagtuos Ginoo. Katulang mga tao nga nakasabot unsay purpose, no, nga naka-experience sila anang mga butanga. No? Kasi dapat nato masabtan mga igsoon, for those people nga wala sa Lord, ang suffering is distraction. Para sa mga tao nga wala sa Ginoo, ang suffering is discouragement. But for those people nga naa kang Christ, naa kang Jesus, suffering is an opportunity to move closer to God. No, masabtan nimo na nga ang mga pag-antos di ay, ang mga suffering di ay opportunity na to na siya nga mas maduol ta pag-ayo sa Ginoo. Nunay mga tao nga pag maka-experience sila problema sa pagpangalagad sa Ginoo, mulayo sila. No? Ang nahitabo nilayo sila, nisamot na nun ilang problema kasi nilayo sila sa solusyon sa ilahang problema. Muna mga igsoon, no? Pero kung masabtan nimo nga naa kang Christ, na si Christ sa imong life, naa kang Jesus, no, ang mga suffering sa life opportunity nimo na nga mas move closer ka sa Lord. No, ang mga pagsulay mga igsoon, mo ingon si Apostle Paul nga we can rejoice, maka-rejoice kita panahon nga nata sa suffering. Nga naman mga igsoon, nga naman panahon nga naa sa problema, panahon nga naka sa circumstances nga dili maayo, diha nimo ma-expinati nga mugro ang imong faith sa Lord. Dili mo grow ang imong faith pag simple ang life nato. Dili mo grow ang atong pagpangalagad sa Ginoo pag sayon lang kayo ang may tabo sa atong life. That's why ginaalaw ni Lord sometimes, dili si Lord ang naghimo, but sometimes ginaalaw niya para mas mugro ta. No? Para mas mugro ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo mga igsoon. No? Parehagod na lang tanong, di ba? Pagtanong ka ayaw gani painiti, ayaw bubuhi, no? Mamatay man na siya. Ang tanong imo na siya bubuan, imo na siyang painitan, diha na siya mugro. No, muna ang atong faith mga igsoon, ang atong pag-serve sa Ginoo, mugro ta, mulambo ta, muhimo tang mature panahon nga muatubang tag mga pagsulay sa atong kinabuhi. No? Then diha pud sa mga suffering, not only mugro atong faith, but also ma-prove nato kung tinuod ba gid atong faith o atong commitment sa Lord. Amen. Kaya makita nimo diha sa Book of Corinthians chapter 6 verse 4 to 6, no? Ingon sa verse 4, ingon si Apostle Paul, yet as God's servants, no? Kita tanan mga servant ni Lord, no? Yes, kita tanan naga-declare ta, kita tanan mga leaders, but we are also servant leaders, no? Yet in the Bible, yet as God's servant, we prove ourselves authentic in every way. Anong word ya nga authentic, tinuod. Kung nay tinuod, napoy fake, di ba? No? So as God's servant, ma-prove nato nga kita mga authentic, mga tinuod ta nga nag-serve, mga tinuod ta nga mga tao nga naagid sa Ginoo, no, in every way mga igsoon. Unsa man to pag-prove ourselves nga authentic, ingon si Apostle Paul, we have great endurance in hardship. Pag mulahutay ka panahon nga naka sa hardship sa life, diya nimo ma-prove nga tinuod gyud ako pagtuo sa Ginoo. Tinuod gyud ako ang commitment sa Lord. No? Tinuod gyud akong pagpangalagad sa Ginoo. Ingon si Apostle Paul, we have great endurance in hardship and in persecution. Bisan i-persecute day ka. Kasi daghang mga sometimes daghang mga tao pag i-persecute lang nga why nga nag-serve sila, mangundang na sila serve kay gi-persecute man sila. Pero ang tao day nga ma-prove nimo nga tinuod gyud ka nga nangalagad sa Ginoo, imong faith, imong commitment sa Lord. Sa to number 1, pag mo endure ka. No? Ikaduha, pag mo endure ka sa hardship, mo endure ka sa persecution, o ingon si Apostle Paul, and we don't lose courage in times of stress and calamity. Kanang tao nga dili mawad-an og courage, panahon nga nasa stress and calamity. So magdiyan yung makita mga igsoon, kung tinuod diay imong pag-serve sa Lord, imong faith, imong commitment sa Lord. Para gud ang mga
kung nakay sakyanan unya nagubaan kag sakyanan, di ba? Naamay mga gitawag nga mga local, napoy mga original, no, mga local, mga sometimes gikan sa mga made in China nga mga barato ra kaayo, pero tan-aw nimo palit kag ang original ug ang local, pareha rag porma, say pareha rag color, no, pero mahibal-an nimo kanus aman nimo mahibal-an nga kining isa local ni siya, kaning isa original sa panahon nga imo na siyang testingan, no. Ibutang nimo sa imong sakyanan, ibutang nimo sa imong motor, no, pagpadagan na dagan pa na, pero ang local di gina siya mulahutay. And the same gyapon na, no, muna nga ingon siya Apostle Paul, ma-prove nimo nga authentic ka sa dihang pag maka-experience kag hardship, persecution, pero dili ka mawad-an og courage sa imuhang pag-serve sa Ginoo. No, gani sa verse 5 ingon ng Bible, we have been beaten many times, no, gipang bunalan mi, gipriso mi, no, ingon si Apostle Paul, and found ourselves in the midst of riots. But ingon ng Bible, we've endured many troubles. Hallelujah. And sleep, no, pero unsa man mo ini-endure tag daghang mga pagsulay, no. Salamat sa Ginoo, no. Pikpika sana imo katapad, igna salamat sa Ginoo nga bisan daghan imo mga pagsulay, no, ni padayon gyapon ka, ni endure gyapon ka despite sa mga trouble nga imong na-experience. No, sila Apostle Paul ingon ng Bible, ingon dito, naka-experience sila sa nay mga panahon nga di sila katulog sa gabi, nay mga panahon nga gutumon sila. Verse 6 ingon diri, but we have proved ourselves by our lifestyle of purity. In other words, despite anang mga butanga, nay mga panahon nga di mi katulog, nay mga panahon nga gigutom pero ingon si Apostle Paul, wala mi ni compromise sa amo ang pag-serve sa Ginoo. Wala mi ni give up, wa mi nawad anong paglaom, wa mi nawad anong pagtuo. No, ingon siya diri, by our spiritual insights, by our patience, and by showing kindness, by the spirit of holiness, and by our uncritical love for you. No, so diha makita ang tinuod nga ikaw panahon nga pisliton na imuhang life, mga igsoon. Muna nga, no, so ikaduha nga pangutana is what is hope, no? So kaniya unsaon nato paglahutay, how can we rejoice in suffering? Ang second question is what is hope? Unsa ang paglaom? H-O-P-E, hope, no? So ang first letter is H, no? It means hold on. Hindi mo katapad, hold on, no? Hebrews chapter 10 verse 23, yung ng Bible, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. No, so let us hold on tightly. Grabe yun nga pag hold on, no? So hold on kuno sa promise ni Lord sa atong kinabuhi. No, sa Bible mga igsoon, na 3,000. No, some people mingon sa 7,000, pero na ako nakita ingon sa night 3,573 ka promises ni Lord sa Bible. No, kung i-divide nimo sa 360 is 10, no. So naay 10 ka promise ni Lord sa Bible, 10 ka promise ni Lord sa Bible per day nga pwede nimo i-claim sa imong life, nga pwede nimo hawiran mga igsoon. No, so sultian ti ka, no, that God can be trusted to keep His promises. Ano, ang tao sometimes pag musaad, ma-fail. Pero si Lord mga igsoon, dili gid siya ma-fail. Yung Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. In other words, unsay gisaad niya sa imuha, dili na pwede nga dili may tabo sa imo ang kinabuhi mga igsoon. No, muna nga kinahanglan lang ka hold on. No, because ang timeline nato is ug ang timeline sa Ginoo dili pareha. Usahay na mga promise kay hatag si Lord, gusto nito mahitabo sa atong life. No? Pero sometimes mga igsoon gina-process ni Lord atong kinabuhi. No, muna nga panahon nga, no, kinahanglan gid ka mo hold on, kinahanglan ka mo hawid lang, no, hawid lang sa saad ni Lord, may tabo lagi na sa imong kinabuhi, no. So God can be trusted to keep His promises mga igsoon. So unsao man nato para makahibalo ta sa mga saad ni Lord sa atong life? Of course, dili ka makahibalo kung dili ka maminaw or dili ka mobasa. That's why mga igsoon, get into God's word every day. No, kung gusto ka mo grow sa imong faith sa Ginoo, gusto ka mo grow imong relationship sa Lord, gusto ka makabalo sa promises ni Lord sa imong kinabuhi, no, get into God's word every day. No,
dili ka mo grow, dili nimo ma-experience ang promise ni Lord kung every Sunday lang ka, kung kada simbalay lang ka mo appeal, no? Or once a month lang ka maka-receive sa word ni Lord, but sa imo ang daily life, everyday na kay word ni Lord. No, muna akong i-challenge mga igsoon, kung gusto ka mo grow, gusto ka makabalo sa promises ni Lord, get into God's word everyday mga igsoon. No, so nga naman, no, ang Holy Spirit, muna ako ginabalik-balik, ang Holy Spirit dili niya i-deny ang word sa Ginoo. No, matingala ka ano ang Holy Spirit, wala siya ginabuhat sa imong life. Kasi no, pag wala yung word sa imong life, ang Holy Spirit dili siya ka-work. No, remember, it's not about you or it's not about me. It's about the word of God nga naa sa akong kinabuhi. Dili ko tabangan sa Holy Spirit, dili mamuhat ang Holy Spirit sa kuha tungod kay ako si pastor or ako si leader, dili. Mamuhat lang ang Holy Spirit sa kuha pag naanay word si Lord. Kasi ang word dili na niya pwede i-deny. No, pareha atong Genesis chapter 1 verse 1, yung Bible, in the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was formless and empty. Formless and empty. No, kinsa mi nakasinati ana karon. No, imong life is formless and empty. Dili walay ka porma-porma, walay sulod, no? Uban sa tuwa atong pitaka walay mga sulod, atong bank account walay mga sulod, no? Pero ang ingon ng Bible, no, in the beginning, no, God created the heaven and the earth. The earth was formless and empty. Pero sa dihang niingon ang Lord, naningon ng Bible, the Spirit of the Lord was hovering over the face of the sea. No? And then ingon ng Bible sa Genesis chapter 1 verse 2, ingon ng Bible, ingon si Lord, let there be light. In other words, wala pa niingon ang Lord nga let there be light. Unsa to, ang earth is formless and empty. Walay sulod, pangit kaayo, walay kapurma-purma ang kalibutan. But the Holy Spirit was hovering, pero walay gibuhat ang Holy Spirit. Ang Spirit walay gibuhat. Pero pag-release sa Lord, sa Word, yaningon siya nga, let there be light. Kung ingon ng Bible, there was a light. In other words, wala na kapamuhat ang Holy Spirit sa dihang walay Word. That's why you have to fill your hearts and mind, mga igsoon, with the Word of God. Kung gusto ka nga naibuhaton ng Holy Spirit sa imo, kung gusto ka nga ang mga 3,500 ka mga promise ni Lord may tabo sa imong life, no? Kinahanglan nimo na mahibaluan o kinahanglan nimo na i-declare, i-claim, punain mo kasing-kasing, punain mo huna. Ingon ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. No? Muna nga ang pangutana, unsa may mong gawas sa imong baba? Word ba ni Lord? Promise ba ni Lord? No, sa panahon nga pislito nimong kinabuhi, word ba ni Lord ang mong gawas? No, kasi pag ang word ni Lord ang mong gawas, ang Holy Spirit mo work ana mga igsoon. Remember, it's not about your situation, it's not about you, but it's about the Word of God ug ang Holy Spirit makapamuhat siya sa imong kinabuhi mga igsoon. Okay? So, in other words, manghilabot lang siya sa imong life kung nakay word sa imong mouth o sa imong heart. Word of the Lord mga igsoon. Okay? So, hold on. Hold on. No? Kupti lang yun. No? Nato sa ka-story ba nga, na-experiment sa gawas, nag-experiment sila, no? Nagkuha sila duwa ka karat or RET, no? Or ilaga. No? And then, first nga ilaga, ilang gibutang sa tubig. No? And, gipatanaw to nila ikaduwa nga ilaga. No? Atong first nga ilaga, wala pa, no? Pila lang ka minutes, wala ra nag 5 minutes. No, sige niya langoy-langoy, no? Pagtanaw niya wala na may hope, wala na may paglaom, di na siya kasaka. Wala pa 5 minutes, di give up na siya. Nalunod ang ilaga, namatay. Then gikuha dayon sa isa ka kamot, sa isa ka tao. Iyang gitangtang sa tubig. Then gibutang to niyang ikaduwa nga ilaga, no? Nya nakita sa ilaga nga kwaon ra gyapon ba, nay kamot nga mukuha, no? Pagbutang nila sa ikaduwa, naabtan og isa ka oras buhi pa. Dahil dito nila discover nga naman, kay nagunahuna ato ikaduwa nga RET nga naay kamot nga mukuha sa iya. That's why nag-hold on siya. That's why ni hawid gid siya hangtod nga dili siya mawad-an og kinabuhi. And the same gyapon sa life nato mga igsoon. Kung masabtan lang nimo, no, nga
nay Lord nga mutabang mukuha sa imuhang sitwasyon, sa imong lisod nga sitwasyon mga igsoon. No, remember ang problema di na siya perminti sa tuwa. Ang problema, no, dili ka na dapat tambayan, kundi ato lang na siyang agian. Amen. Ang problema ayaw palita, kulami lang. Ano man pagulaman nimo, imo ra man ang iuli, di ba? Pero no, muna nga, pero kung imong paliton, imuha naman siya, di ba? So, ang problema muagi lang na siya, ayaw na tambay, agi lang na ang mga igsoon. Muna nga, no, hold on gyud. Hold on sa promise ni Lord sa imong life mga igsoon. Muna nga, lahutay gyud, no, lahutay padayon, no? Kung maglisod, padayong, no? Pero ayaw paminti padayong, no? Sometimes kinahanglan ay mudayong sa tua, no? Maduol ta kan Jesus, mabalik atong strength, andin kita na pudayon ang mudayong sa uban. Okay, so hold on, no? Kinahanglan gid ato sa atong life mga igsoon nga mo hold on gyud ta. Kadua dayon is letter O, optimistic. Be optimistic. Unsa man ang optimistic? Duha man na siya, no? Optimistic or pessimistic, no? Ang pessimistic ana bitang wala na siya tan-aw siyang future nga napay mga maayong butang may tabo siyang life. But ang optimistic is always positive, no? Ang tao nga nas Ginoo, no, ang munang mga tao gyud nga nagunahuna siya nga there's something great nga may tabo sa akong life kay na si Lord sa akong kinabuhi, no? Hebrews chapter 11 verse 1, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. No, so faith is the evidence of things we cannot see mga igsoon. No, so kita nga mga Kristohanon dapat positibo ta sa tanang butang. Na si Lord sa atong life, no, paglisod ng kahimtang sige lang, no, karon dani siya, no, na si Lord mutabang sa atoa. Makalahutay ra lagi ta, padayon lang ta, no? Be optimistic, no? Walay tao nga mahimong successful kung pessimistic siya, kung gahununa siya nga walay may tabo siyang life, no? Be optimistic ana bitaw bisag unsa ka lisod sa imong kinabuhi. Mupadayon lang ko kay nalagi si Lord, tabangan ko sa Ginoo. Ubanan ko ni Lord, nay promise si Lord sa ko, nay akong butang may tabo sa akong life. Be optimistic, no? And ikatulo is patient, letter P, patient, no? Romans chapter 15 verse 4. Ingon ang Bible, such things were written in the scriptures long ago to teach us, no? And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. No, so if you want to develop hope, mga igsoon, be patient. Kung gusto ka nga ang mga promises ni Lord, kung gusto ka na may tabo sa imong life, nga dili ka mawala sa pag-serve sa Ginoo, be patient. You know, sa Bible mga igsoon, no, si Abraham gisaaran siya ni Lord. Makita nimo na di mga igsoon nga sa Romans chapter 4 verse 18 to 21, makita nimo na diya nga si Abraham gisaaran siya, no? But kabalo ba ka mga igsoon, no? Tigulang na siya, yang wife tigulang na si Sarah, pero gisaaran sila ni Lord nga makaanak sila. Si Sarah gani mura siya nagantsaw ba nga imposible makay na nga butang tiguwang naman akong bana, no? Pero muna mga igsoon, sa tao imposible, pero sa Lord all things are possible. Ang imposible sa tao posible sa Ginoo, no? Muna nga butang gid sa tong una-una gyud sa atong utok that we serve a miracle worker God, no? Muhimo siya mga imposibleng mga butang. Muna nga be patient lang, no? Si Abraham gisaaran siya, pero kabalo ka, it took 25 years ayha ni Abraham nakuha ang saad ni Lord. It took 25 years. Wala ko nag-ingon nga 25 years po nimo ma-experience ang promise ni Lord, no? Some people maka-experience sila karon instantly, immediately, or 1 month, 1 year, 5 years. But you know what? Nagdepend ang promise ni Lord na imong ma-experience sa imong attitude. Oo. You know, ang mga Egypt, mga Israelites, no, nakagawa sila sa Egypt, no? Gikan sa Egypt padulong sa promised land, 15 days na nakabaklay.
Pero kabalo pa kaniabot sila 40 years sa wilderness. 40 years sa wilderness. Ngayon niabot man sila 40 years, nga 15 days naman dato baklayon. Ma-experience na nilang promised land. Kasi naay gina-build up si Lord sa ilang karakter. Naay gina-build up si Lord sa ilang karakter. No? Unya, muna nga nakadepende ang ilang promise sa ilang growth, sa ilang maturity, sa ilang karakter. No? Kung ni-mature sila, kung na-build up ilang karakter, sayo pa unta nila ma-experience ang promised land. But because ang ilang dugay sila because of disobedience, because of pride, no, because wala nila nakita ang gibuhat sa Ginoo, niabot sila 40 years. Muna mga igsoon, be patient. Kung gina-build up pa ni Lord imong karakter karon, gina-build up pa ni Lord, wala kasi wala pa nimo na experience ang blessings, ang mga promises ni Lord because gina-build up ni Lord imong karakter. Kasi pag i-bless ka ni Lord pero wala kay karakter, no? Ang blessings ni Lord mahimong curse sa imong kinabuhi. Mahimong curse sa imong life, mga igsoon. That's why importante kayo. No, kita sa church we believe, no, naka-experience ng baptism of the Holy Spirit, we speak in tongues. Salamat sa Ginoo ana. Ako every night for natay 45 minutes nga intensive tongues, ga tongues ta every day. No, pero dili lang ang baptism of the Spirit, but naapoy gitawag mga igsoon, the fruit of the Spirit of the Lord. Muna pinaka-importante, no? Sabi ng fruit of the Spirit of the Lord, no? Makita niyo sa Galatians chapter 6, no? Chapter 5 verse 20. Yung dito, no, but the Spirit produce this kind of fruit, love, peace, joy, kindness, do pag ang fruit of the Holy Spirit naa sa imo, na kay karakter. Sa may karakter ni Jesus naa sa imo, na kay love, na kay kindness, tingala ka maayo na ka. No? Na kay faithfulness, na kay loyal na ka, di ba? Og labaw sa na kay self-control. Dili na nimo buhaton ang mga butang nga makadaot sa imong life. Kasi nang spirit ni Lord, nang character ni Lord sa imo ka. Muna mga igsoon, no? I-build up imong karakter. Matingala ka ang promise ni Lord dali na kay sa imong life. No? I-build up imong karakter, no? Pag i-bless ka ni Lord karon, di ba? Pag i-bless ka ni Lord karon, ma-change ba ka o dili? No, sa Book of Psalms, kung ako na sayo, ingon siya dito, Lord, ayaw kay ko datua. Sa ayaw kay ko pobriha, Lord, kaya basig makapangawat ko. Ayaw kay ko datua, Lord, kaya basig makalimot ko sa imo. Why not maingon ta, Lord, datua ko, Lord, pero dili ko makalimot sa imo. Lord, datua ko, Lord, pero pag imo kong datuon, Lord, kining resources ako ning gamiton para ma-advance imong kingdom. Kining resources ako ning gamiton para daghang makabig nga mga kalag, mag-win souls, mag-make disciples ko, Lord. No, di ko magpataas akong galingon. Kasi muna delikado sa tuwa. Muna sometimes dugay i-release ni Lord ang panalangin because sa dihang wala tay character niya, ibubuo ni Lord ang panalangin, basig ma-change ta. No? Basig mausab ta. Muna, that's why be careful. No, muna nga, Lord, i-change akong character, Lord. Karon nga andam na ko, Lord. Ready na ako sa imong panalangin, Lord. Okay? So, be patient. Number 4 is endurance. No? So, to number 1, hold on. Be optimistic. No? And then, ikatulo is patient. Then, kaupat, last is enduring or endurance. Paglahutay yun. No? 1 Corinthians chapter 13, verse 7. Yung ng Bible, love never gives up. Love never gives up. Never loses faith. Always hopeful and endures through every circumstances. In other words, ang tao, ang tinuod nga naay gugma kang Lord, mulahutay gyud na sa iyahang pagpangalagad sa Lord. Hallelujah. In other words, dili mausab-usab imuhang commitment, dili mausab-usab ang imuhang belief. Kining word nga endurance, mga igsoon. No, daghan kay nag-start sa Ginoo nga grabe ka passionate, daghan kay nag-start sa pag-serve ni Lord, no, nga on fire kaayo, pero but because wala sila endurance or wala sila ni endure, nga wala gyapon sila sa pagpangalagad sa Ginoo. No, muna nga ingon si Jesus, ang mulahutay maoray muluwas. Muna nga importante kaayo ang mulahutay moray maka-experience sa promise ni Lord. Ang mulahutay moray maka-experience
no, sa mga nindot nga buhaton sa Lord mga igsoon. Muna nga endurance, ayaw dili bitaw ng mausap-usap ang atong pagtuo sa Ginoo, mausap-usap atong commitment, or even mausap-usap ang atong belief sa Lord. Di ba? Sometimes mutayan ta na mausap-usap atong belief sa Lord. Kasi tanaw gani sa Acts chapter 28 verse 1 to 3. No, nga silang Apostle Paul gikan sila sa shipwreck, di ba? Nalunod ilang barko pero naka-survive sila. Adto sila sa ka-island nya gaulana man. Si Apostle Paul nag-gather sa snake, nagbuhat siya fire kalayo para mainitan sila. Pero sa nagbuhat siya fire, no, nanay kalayo, nay halas viper pinaka-poisonous. No, nga halas gipaak siya. Sa pagkita sa mga tao nga gipaak si Apostle Paul, ingon ang mga tao tan-awa ra, kini nga tao makasasala gid ni siya. Ngano man, no, naluwas ud siya sa barko pero tan-awa gipadalan siya viper para mapaakan, para mamatay. No? Mga tao mo nang mindset sa tao nga nagtan-aw sa iya ha. Pero sa dihang shake it off ni Apostle Paul, no, kasi si Apostle Paul naa siya Ginoo, na si Jesus siya ha. No? Pag shake it off niya ang halas na padulong sa kalayo, unya ang mga tao nagulat nga malipong si Apostle Paul, poison siya ug mamatay. Pero pila na ka oras ang nilabay, wa gid naunsa si Apostle Paul. Nabuhi siya, wa siya naunsa. Ug ingon na po nila mga tao nga kini siya Ginoo siguro ni siya. Kasi makita na mo diya nga na-change ang belief. And sometimes, no, mo na gakahitabo. No? Pag nindot kay ang dagan sa atong kinabuhi, hallelujah, praise the Lord, nindot kay pastor, mga lagad yung kus Ginoo pastor, di ba? Karon pa ko ka-experience ani, na-transform ko, sa Life Church pa ko naka-experience ani pastor, hallelujah, nindot kaayo. Wala ako nakana sa Life Church, wala ako naka-encounter sa Ginoo, di gid mausab akong life, di ko maka-experience ani nga blessings. Pero sa dihang naka-experience nagpagsulay, mga kalisdanan sa kinabuhi, mga pressure sa life. No, sometimes lingon ta nga, no, unsa naman unya ako kinabuhi karon pastor, nangalagad man ako sa Ginoo pero naglisod man noon ko. No? No, sa Life Church pa ko naka-experience ani pastor ba. But you know what mga igsoon, no? Ang word ni Lord nagingon sa imo endurance. Nay gina-build up si Lord sa imo. No? Atong ingon ni John ano si bitaw nga nay ni duol siya, ingon siya nga sukad nga nangalagad ko sa Ginoo. Lisod na mo nang akong kinabuhi. Give up na lang ko sa akong pag-serve sa Ginoo. Kabulog ingon niya dyan. Ni dyan ano si King siya. No? Mubalik lugar ka sa imuhang daan nga kinabuhi. No? Kaya nga ano, katong sa daan nimo nga kinabuhi, hayahay ba ka? Wa ba kay problema na experience? No, musugot ba ka nga ibaylo nimo imong eternal life, ibaylo no, mag-serve, no, di na ka mag-serve sa Ginoo, mag-serve na ka sa demon. Kasi duwa ra na pag dili ka mag-serve sa Lord, lahi imong ginaserban. Muna mga igsoon, endurance, no? Endurance, naka sa kalisod karon pero Lord, mulahutay ko Lord, no? Sama sa life ni Job mga igsoon. Sama sa life ni Job. No, grabe ang na-experience ni Job, no? Na siya ang pinakadato, siya ang pinakasikat sa ilang lugar. No, with the moment ikitistingan siya, dili si Lord ha, gialaw lang ni Lord pero si Satan ang nagtisting, si Satan ang nagpatay, si Satan ang nagkuha sa mga bahandi. No, sometimes dapat butang na sa atong una-una. No, dili si Lord ang naghimo sa ato ana, kun dili si Satanas aron malayo ka sa Ginoo. Dapat bantayan ta na. So muna nagtabo kang Job, no? Pero no, then igna na si Job, tanan nangawala na siya ha. Yung family nawala na siya ha, yung kabtangan nawala na yang kadato, nagsakit pa gid siya. Nagignan pa gid siya sa iyang wife nga, no? Unsa raman ka Job, no? Unsa raman ka Job, tanawa imong life, no? Tungluha si Lord og kamatay. Pero unsa ingon ni Job, mudawat lang madiay tag mga maayong butang sa Ginoo. Og sa mga dili ta mudawat. Ingon si Job, si Lord ang naghatag, si Lord ang nagpagkuha. Ingon din siya, blessed be the name of the Lord. In other words, ni-endure si Job, wala siya ni compromise, wala siya nawala sa iyang faith, nawala siya commitment, siya pag-serve sa Lord, padayon siya, nilahutay siya. Under, no? Nasa hope in the midst of pressure. Kabalo kon siya tabo, yung ng Bible, after sa mga pagsulay, siya tabo kang Job, giduble sa Ginoo ang mga butangan nga wala siya. Why? Because ni-endure siya, nilahutay siya. Muna mga igsoon, ako kang i-encourage. Lahutay lang, despite nga nakas kalisdanan. I still yun nakay after this sa Lord mga igsoon. No? So, ay katulong a question.
is how, no? Katulong nga question is, how can we have hope in the midst of pressure? How can we have hope in the midst of pressure? Simple na kayo mga igsoon. Muna ni akong conclusion. No? Titus chapter 2 verse 13. Yung ng Bible, while we wait for the blessed hope, hindi mo katapad, blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. No, immediately, great God, our Savior, Jesus Christ. In other words, dili gamay. Great God, the God that we serve is great God, mga igsoon. Muna nga, ayaw igna si Jesus, ayaw igna ang si Lord nga nakay dako nga problema. Igna imong problema nga nakoy dako nga Dios. Problema nakoy dako nga Dios. Amen? No? Yeah, our blessed hope, mga igsoon. No? Nundiri, while we wait for the blessed hope, kinsa man ang blessed hope? Si Jesus. Maka-hope ka in the midst of pressure. Pag si Jesus ang imong hope, mga igsoon, dili mga tao, dili mga butang sa kalibutan, dili imong trabaho, dili mga material nga butang imong hope. The reason nga nung ma-hopeless ta, the reason nga nung mawad-an tag paglaom, kung ang imong paglaom nasa tao, nasa imong trabaho, o nasa mga butang sa kalibutan, mga igsoon. Our blessed hope is si Jesus. Our blessed hope is not to be successful in this world. Salamat sa Ginoo nga may mo kang successful. Pero di na mo atong blessed hope, no? But our blessed hope is the appearing of our Lord Jesus Christ, mga igsoon. Tungod kay mubalik si Jesus, mauna nga natin kumpiyansa nga mupadayon gyud ta sa atong ginabuhat para sa Lord, mga igsoon. No? Muna atong blessed hope, mga igsoon, si Jesus. Jesus is our hope. How can we have hope when everything looks hopeless, mga igsoon? Kinahanglan ka una, dapat mo rely ka sa presence ni Lord. Rely on God's presence. No, rely on God's presence. I-enjoy, mga igsoon, na naka sa presence ni Lord. No, ingon si David, better is one day in His courts. Mas maayo pa nga sa isa ka adlaw na ako sa presensya sa Ginoo kaysa sa isa ka libo ka tuig nga nako sa kalibutan. No, rely on God's presence. No, kabalo ba kay igsoon pag naa ang presence ni Lord, no, na kay assurance sa imong kinabuhi. No, ikaduha, rely on God's provision. Salamat sa imong trabaho. Salamat sa imong negosyo. Konsultihan ti ka din mo imong source, mga igsoon. Imong source si Lord. No, ingon si David, my help comes from the Lord. No? Asa gikan nimo kusog, David? Ingon si David, my help comes from the Lord. Hallelujah. Siya akong source. No? Dili akong trabaho, dili akong negosyo. Dili ako ang mga bahandi, kundi ang ako ang provision si Lord. Remember this, mga igsoon. No? Remember this. Greater. Mula akong gisgutan last leadership night, greater sa 1 John chapter 4 verse 4. Yung na Bible, greater is He that is in me. Greater is He. Kinsa man ang He? Si Jesus. Greater si Jesus nga naa sa kuha kaysa kung kinsan ang naa sa kalibutan. Kaya sultian ti ka, no? Great man siguro imo mga challenges sa life, pero mas greater pa gyud gyapon si Jesus. Great man siguro ang imong enemy imong giatubang karon, pero mas greater pa gyud si Jesus. Muna nga ayaw ibutang imong hope sa mga material or sa kalibutan or sa mga tao. Ibutang imong hope diya kan Jesus, because dili kaniya i-fail. Now magpray ko sa mata ko sa Heavenly Father. Lord, thank you for this day. Thank you for the word. I pray, Holy Spirit, kung sa may naka-experience of pressure, Ginoo, mga challenges sa life, Lord God, mga circumstances sa life, Lord, I pray that you will bless them, strengthen them, Lord God. I pray nga ilang ma-overcome, Ginoo, kung unsa man ilang giatubang nga mga challenges sa life, Lord. I pray nga imong presence, imong provision, imong power, Lord God, sa upon their life, Ginoo. Holy Spirit, o kabalo, Lord, o sa ilang mga needs, Ginoo. Pero ang ako nahibaluan lang, Lord God, na ikaw sa kagamhanan nga Dios nga kaya musulbad sa ilang mga giatubang karon. Holy Spirit, I pray sa comfort, Lord, i-comfort nimo ang matag usa, ayuhon nimo ang matag usa, Ginoo.
nga nas balatian karon. Salamat ikaw magatandog, magahikap sila kasing-kasing, Lord God. Ibsan ba, Lord God, sa mga VIP karon, I pray for their transformation. I pray for their salvation, Lord God, in the mighty name of Jesus. Lord, sa mga simbalay leaders, salamat, ikaw mag-bless ilang kinabuhi, Lord God. Holy Spirit, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Come on, you can pray diha sa imong gitindugan or gilingkuran, mga igsoon. You can ask the Lord, hallelujah, nga mag-intervene sa imong sitwasyon sa life. Holy Spirit, salamat kay Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless you and honor your name, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God, no? So sige, before mo ato sa life group, no, nasa tay video nga tanawon, mao ni siya ang ato ang muni ang encounter, no, mga testimony sa last encounter nga nitabo last June, and naputay upcoming encounter karong October 31, November 1 ug November 2, no? So tanawan ni nga mga testimony and be blessed, mga igsoon. Ug ako mong gi-encourage to join sa ato ang encounter, no? And kung wala pa kabalod sa ng word nga encounter, pwede ka mangutana sa inyong simbalay leaders o magpalista ka, no? Ako doon mo imong leaders ka ma-appeal ka sa encounter, and I believe, mga igsoon, sa encounter mo nang encounter nga dili nimo malimtan sa imong kinabuhi. The best experience, the best encounter nga imong ma-experience sa imong kinabuhi, no? So tanaw ta ni video. Ang na-experience ako sa encounter is forgiveness. Nadjud ko sa katawan, giuntan jud maayo, pero salamat sa Ginoo kayo nakasalo lagi ako siya. Nisulod ko diri nga kanang na nahibugos ko sa akong papa, tapos nagawas ko nga free na, wala na ko. Muna na ko akong pasalamat ganyan, ko sila kinabuhi kay nabago ko, dili na akong business sa una, nabiyakan na nako. Dako bigyan akong pasalamat na kanang sa primero pa lang, gusto na ko ma-encounter si Lord. Nakamata ko ito ba sa kamag-unan dito. Sa akong sa Ginoo, mapatay na dito niya. Wala. Then ako encounter, nahuna-hunaan ako nga grabe ang gugma sa Ginoo. Grabe gid ang gugma sa ato misga makasasala kay ta gipasaylo lang nga giyang gipakamatyan sa cross para lang maluwas ato ang mga sala ngayon. Tarang ka encounter, dapat kay ginigil si Lord bitaw sa anang pagkinabuhi bitaw dira sa iyahan niya. Kini pag encounter di papil giniya yung presence yang ka-experience sa amo as ako
sumo na ni Bernice Sabado, dinilas karon. So, pasalamat ko sa Ginoo kay ipuno ko niya sa iyang espiritu, ibabati niya siya sa kuha. Salamat ko kay Lord kay itagal niya forgiveness, love na wala na ako nakuha sa lain. Nagpasalamat dito kay maayo kay siya sa akong kinabuhi. Wala ko naging pasagdan sa gusto ko pa makasasala. Salamat Lord. Na-feel na rin ako. Like sa name sa encounter, ginawa si Gaza. Dito mo mga lain ng mga religion, pero diri yun ko na mo bitaw na comfortable bitaw ko diri kang negro at na bitaw. Pero gusto ko ginagawa na madala ko ma-invite, madala ko madala na Hinaot nga kanang mo grow up pag ko balik ba. Dayon mga to. Balik ako doon ni Maya Maya. Ginoon. Ngunit naman tayo. Nagdito ko kung siya ngayon ako buhaton. Pero, nalipay kong dako nga abi man ako. Kanang wala na ko malimi sa Ginoo. Ngit-ngit ang libutan. Pag 3 years si Kim, kung kabalo nga, siya ang gamit si Kim. Nga na ang kung kinabuhi sa unang mga igsuon, muna nga, ngit-ngit. O kabalo nga, ang Ginoo din, nagpastar mo balik dire, kagayan. Kuha na sila, nang eskwela na gid sila, kuha na ito, naminyo si Kim. Nakita sila sa ating samong. Mao na gigamit sa Ginoo. Ako gahit ko pahilakon, kaya nagtubok ko og parting arms. Pero sa ngalan sa Ginoo, gahom sa Ginoo, malino. Salamat kay Ginoo nga imong gipugtaw, gibuhi nimong balik ang ako ang kinabuhi. Pero Mason, kung nakasabot ka, naging pasaylo ka sa Ginoo. Kung nakasabot ka sa gibuhat niya sa cross, dili ka mong ulo. Jesus. Blessed ang ginigod sa lugar karon, blessed ang gituhuran karon, abri mo mga baba ug tawag ang ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Hello everyone, good morning. So, nata sa itong giving, no? So, before nako i-share gamay na verse in Matthew chapter 6. I know everyone familiar na verse, but yung siya dili, don't store up treasure on here on earth where moths eat them and rust destroy them, where thieves break in and steal. And verse 20, yung siya store your treasure in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. And verse 21 makes on, wherever your treasure is, there the desire of your heart will be also. Ingon si Lord siyang word igsoon.
ayaw mo pag-store, kung magkaptangan, kung mag-invest sa manggani mo, ayaw mo i-invest niyo tanan dira sa kalibutan. But when you invest in the Lord. Nga naman na igsoon, store your treasure in heaven. How can you store your treasure in heaven, na igsoon? Hallelujah. Nga no, kailangan po nato i-store atong treasure dira sa langit. Ngayon siya mention, verse 21, kung asa ang imong treasure, or in other term, asa imong bahandi, ang imong kasing-kasing tuwapon. Di ba? Inayong tapat may son, asa imong bahandi. Di ba? Kung asa imong bahandi, may son, tuwa daw imong kasing-kasing. Kung imong bahandi, imong gihalad, diya sa Ginoo may son, diya nagpamatod ng imong kasing-kasing na diya sa Ginoo. Amen. Giving, wala siya gidesign ang giving para kuwaan kay son. Gidesign ang giving aron to test, di ba? Ang imong treasure ba na dira kay Lord, ang imo ba kasing-kasing na dira sa Ginoo or naa sa kwarta, or naa ba sa imong trabaho, or naa ba sa imong asset, di ba? Kung kana may son dira na test, di ba? Ma-prove nimo dira kay Lord na Lord mas labaw ka ning tanan. Ikaw ang source aning tanan, Lord. Kining tanan mula bayra ni sa akong life, but ikaw ang source aning tanan. Dira makita ni Lord may son unsa na sim kasing-kasing ug i-bless ka ni Lord. Ang blessing ni Lord may son na dira sa kawanangan. But because of our disobedience to the word of God, in Matthew chapter 10, 3 verse 10, yun siya dira, nag-discuss siya about sa tithes and offering. But because of the disobedience of the people, we are creating walls bitaw sa realms. We are creating walls na muna nag-hinder aron ang blessings ni Lord dili maabot sa imuha. But when we obey in the word of God, we apply the word of God, makes on. Not the word of the people, not the word of your leader, but the word of God, makes on. Taste and see the goodness of the Lord. Dira nimo ma-experience ba na kini, di ba? Kini gid ang dugay na gipangandoy na blessing. I know dili lang sa financial lang yung ginapangayo karon. You have desire, di ba, sa imong pagskwela, labi gid sa imong family, di ba? I first testimony gid sa imong family. Mugi na akong pinakauna gipugasan migsoon kay dili lalim ang mga lagad kay Lord na ikaw na nag-inusara. But when you seek for your family, may igsoon, imo na i-seek imong family. Tibok niyong family, ay sugot na imo lang mga igsoon. Tibok niyong family, imo na isidan may igsoon. Silang tanan imo na madala nga naman. Hallelujah, na kay gitanong dira. Ug na kay tanong may igsoon, na kay pag-ani yun sa unahan. So karon no gi-challenge na akong tanan, manindog ta no. Akong gi-challenge na matag usa kasing-kasing o una-una karon. I know the Holy Spirit has convicted you. Ngani, ihatag na siya. Ikaw daw may igsoon, pag once si Holy Spirit bitaw mo convict, ayaw pugngay mo self. Kaya pag once si Holy Spirit mo convict si may igsoon, meaning ana na breakthrough sa unahan. Meaning ana na ay greater na ma-receive nimo sa unahan may igsoon. So it doesn't matter the amount. Pag mag-matter gid ra may igsoon ang imong kasing-kasing para sa Ginoo. Balik mo na akong verse, in verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. So, itatala natin pataas atong mga offering dira sa Lord, atong tithes. Heavenly Father God, okay, bless Lord God. Every people right now, Lord God, na pataas silang offering, Lord God, silang tithes diya kanimo Ginoo. In the mighty name of Jesus, thank you, Lord God. You will open the windows of heaven, to pour out your blessing among your people, Lord God. I speak for abundance in the name of Jesus, Lord God. And break every strongholds in the spiritual realms right now, Nagababa, silang panalangin, God. In the mighty name of Jesus, we break it in the name of Jesus. Thank you, Lord God, as they obey your God. Hallelujah. Open opportunities will come upon them, Lord God. Thank you, Jesus. I bless you, Lord God. Every student right now, Lord God, they have desires, Lord God, to excel in their academics, in the mighty name of Jesus. We break every chain, we break every stronghold in the mighty name of Jesus. Bisan pa man, Lord God, sa mga workers, Lord God, thank you for the promotion, Lord God. Shalom in their workplace, Thank you, Jesus, that every works of their hands, Lord God, magawin mong productive, in the mighty name of Jesus. Ako gi-bless right now, Lord God, ang mga businessman, businesswoman right now, in the mighty name of Jesus. You were triple, double, Lord God, 10 times, tenfold, Lord God. Ang blessings, silang business right now, Thank you, Jesus, for the more
Panginoon, na mga client, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. For the unlimited favor, unlimited grace nila ma-encounter, God, throughout their obedience niya kanino, Father God. Ang gina-bless, Lord God, every minister, Lord God, every leader sa Life Church, Lord God, every symbolic leader, Lord God. Bless the works of their hands, Thank you, Jesus, that every people right now, Lord God, nag-desire, God, bring their whole family, Yeah, balik kanimo, God. They will receive. No, I challenge you, receive right now in the name of Jesus. As that whatever I declare right now in your life, it will come through in the mighty name of Jesus. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God that will move upon your life right now. Thank you, Jesus, Lord, for the abundance and the double portion of God within this year. In the mighty name of Jesus, break every stronghold, Lord. Thank you, Jesus, for the spirit of breakthrough be upon us, O God. In the mighty name of Jesus, let's give thanks to the Lord. Amen. Hallelujah. Let's give